naman, diretso tayo sa pangalawang objective, which is change data in a table in accordance with PLSQL framework. So, changing data in a table. Dito naman papasok yung ating tinatawag na update statement. Okay? So, ang ating syntax po dyan is update table name set column 1 is equal to value 1, and then we have the column 2 equal to value 2, and then work condition semicolon. Okay, class, importante yung where close dito. Kasi kung hindi mo ilalagay yan, lahat ng rows sa table ay ma-update. So, careful dapat tayo dyan. Okay? Halimbawa, ito tayo dito. Halimbawa, gusto natin um, ano, run natin, no? Halimbawa, gusto natin palitan yung credit limit ni Juan de la Cruz. Kanina. Ano natin? Kanina. Select all muna tayo. Select all from customers. Oops. Halimbawa, gusto natin palitan yung ilagay natin kay Juan de la Cruz. Or kay Andre na lang, siguro. Ayan. Sa record ni Andre. Gusto natin siyang i-update. Gusto natin pataasin yung kanyang credit limit. Diba ang kanyang credit limit? Yung credit limit niya ay 7,000. So, gusto natin maging 10,000. Paano natin yung gagawin? Update, update, customers, yung pangalan ng customer, ay ng ating table, which is customers. And then, mag-set ka, set mo yung, anong isi-set mo, ano yung i-update mo. Okay? Yung credit limit, credit underscore limit, ni Andre. So, gagawin natin siyang 10,000. 10,000. Where yung ating condition, kung sino lamang yung ating papalitan. O, pwede namang Andre Fuentes or pwede din namang customer ID. Sige. So, sabihin natin, where customer ID equal to 803. Yan. 803 ang kanyang customer ID ni Andre Fuentes. Yung semicolon. Ngayon, run natin to, ha? Run natin. Okay. Mayroon nakalagay dito, na-note na dito sa script natin na meron po tayong na-update na isang row. Check natin kung yung row ba na tinype natin dyan or na-update natin dyan ay mismo kay 803 or kay Andre. So, gagawin natin, select ulit, select as used from customers. Sorry. Ayan. Ayan na. Tignan natin. So, si Andre, ayan, from 7,000 kanina, naging 10,000 na siya. Okay? So, perfect. Updated na siya. So, kung gusto mong namang sabay-sabay na baguhin ang ilang columns, pwede mo namang isama sa isang command yan, no? So, paano natin yung gagawin? Ganito lamang po siya. Update, customers, yung pangalan ng table, and then, set mo yung, siguro, piliin natin ano yung babaguhin natin. Siguro,
Kung si Andre, from Quezon City siya dati, gagawin natin set address. Gagawin natin sa San Jose del Monte na siya. SJDO. Yan. Separator. Tapos gusto mo ring baguhin yung kanyang um, website. Sabi natin yung website niya. Oh, sorry. Website. Gagawin natin www.af.com. Hmm. Okay. So, yan. Where, tandaan ha, huwag kakalimutan. Where customer. Yan. Customer underscore ID is equal to 803. Para nakafocus lamang tayo kay Andre. Na i-update ko natin. And then, check natin. Run natin. Ayan, meron na ulit. One row updated ulit. And verify natin kung napagwa ba lahat kay Andre. Select. Ito na lang. Ito na tayo. Tingnan natin sa Andre. Oh, ayan, nabago na. Yan, yung address niya naging San Jose del Monte na. At yung kanyang website naging www.af.com. At yan. So, ganyan po ang paggamit ng update command or update statement. Pero ingat ha, kapag nakalimutan mo ang where dyan sa pag-update mo, lahat ng rows ma-update. So always double check your where condition before running the command. Para kasing ano yan eh, parang group project na nadamay, pati walang kasalanan, ganun. No? So ayun na, mga ka-database, natutunan natin today kung paano mag-insert ng new rows at mag-update ng existing data sa table. So ginamit natin ang sample customers table para mas madali niyong ma-visualize at na-demo na rin natin kung paano mag-commit para ma-save ang transaction. So, hindi pa pala natin na-save yung kanyang bagong data. Hmm. Ganun yan. Ayan, na-commit na natin. Ibig sabihin, na-save na natin yung na-update natin na data ni, ni Andre kanina. Okay? So, sa susunod na vlog, no, itutuloy natin ang ibang DML command. You can use the shield delete, the truncate, at paano gamitin yung commit at rollback para ma-manage natin yung transaction sa Oracle. Ano? So don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa ating Oracle lessons. Ako si Teacher Lenny reminding you, don't just code, understand your logic. See you sa next video. Bye!